Umaga po mga kapatid. Ako po si kapatid na Jared at kasama ko po ngayon yung mabalik sa tunay na iglesyang itinatag ni Cristo. Siya po si Ronald Alan Mendoza, no? 17 years old. Siya po ay naging kaanib sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Mr. Manalo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Ilang taon ka to, bro? 2 years. 2 years sa Iglesia ni Cristo. Sa mga hindi po nakakaalam sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, isa sa pinakadelikadong doktrina nila, gaya nga ng sinabi ni Padre, yung pagkilala nila kay Cristo, tao lang. Paano mo sasabihin tao, wala pang pasimula, magkakasama sila ng Ama. At yun yung sinasabi sa 1.26 ng Genesis, in 4.30 of Hebrew, o yung context nun sa Hebrew ay Elohim. At ang ibig sabihin nun ay plural, gods. Therefore, magkakasama na sila ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At yung anak na nasa kanan ng Ama, 3:1 ng Kolosas, yun ang ating Panginoong Hesukristo. At yung nasa kaliwa ni Kristo, at yun ang Ama, sa 6 ng unang Timoteo, hindi malalapitan ng sino man tao. Kung tao lang si Kristo, ba't nalapitan niya ang Ama? Samantalang walang makakalapit na tao o makikita sa Ama. Kaya doon pumalpak si Mr. Manalo sa doktrina na yon. At isa sa patunay na Diyos rin ng ating Panginoong Hesukristo, sa 1.8 ng Hebreo, ang Ama na mismo nagsasabi, nung pinaupo niya sa kanan niyang ating Panginoong Hesukristo, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Sino sinasabihan ni Kristo, ng Ama? Si Kristo. Anong sabi niya kay Kristo? Ang iyong luklukan, o Diyos. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo, ang Ama na mismo, o ang Diyos Ama na mismo nagkla-clarify mula pa sa pasimula, Diyos na talaga siya. At yun ang naunawaan ni kapatid na Ronald Alan Mendoza. Kinatikais po natin siya kagabi sa awat tulong ng Diyos dahil yun lang naman po ang alam kong gawang mabuti pag hindi ko po ginawa yun, magkakasala ako ng mabigat. Gaya ng sinasabi sa 4.17 ng Santiago, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Yun lang po mga kapatid, at salamat po sa Diyos at napabalik na siya sa tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. At sabi sa 9.31 ng gawa sa La Sagrada Biblia, yun ang Las Iglesias Católicas Apostolica Romana o ang Simbahang Katoliko. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Sigurado ka ba na kumbinsi? Nanyaya na po. Sigurado ka na? Baka mamaya, kasi sabi ng ibang sekta, babalik din yan, aalis din yan sa Katoliko. Baka ang dami-daming saksi na ikaw ay nagbalik loob sa pananampalataya. Bukas makalawa na isa magsimbahan ka na naman. Gaano ka convinced sa iyong pananampalataya bilang Katoliko? Sige nga, makarinig naman kami ng ilang salita mula sa iyo. Bakit mo ginagawa ito? Pag pumalpak ka dito, nakakahiya. Ang dami-dami pa nung nakakita. O sige nga, bakit mo ginawa na ikay bumalik sa simbahang Katoliko sa kabila ng pagpunta mo sa ibang relihiyon o ibang sekta? Sige nga. Dati po, nung nasa loob pa kami ng Iglesia ni Cristo ni Jared, nag-iisip na rin po kami kung tama po ba yung aming napuntahan o napasukan simbahan or iglesia. Napag-usapan na rin po namin matagal na ni Jared na lumipat. Nakumpinsi po ako. Kaya nga, sabi mo, lumipat. Baka bukas lilipat ka na naman. Ano yung pinakamagandang nakita mo sa simbahang Katoliko? Bakit ka bumalik? Kasi binyagan ka naman dito At mamaya, kukumpisanin ka namin para ikaw ay makatanggap ng sakramento ng communion. Ano yung pinakang nagbigay inspirasyon sa'yo para bumalik? Sige, nakatayo sila O sige, kaya isang salita, isang sentence na pwede mong ipahayag ngayon. Pinilit lang po kasi ako sa iglesia. Pinilit ka sa iglesia, kaya napupunta ka doon. Pagkatapos, yun po, narealize ko na marami ding mali doon sa sambahang yun. Kaya bumalik po ulit ako dito.
Okay, ano? O sige, ilagay mo ang kamay mo sa ibabaw ng Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos, gabay ng ating buhay, ng ating pananampalataya para sa kaligtasan. Haharap tayo doon at dadasal ka, sasabay ka sa ating profession of faith. Katulad ng mga kapatid natin sa Katoliko na ipapahayag ang ating pananampalataya. Kaya panindigan mong mabuti kung maliwanag para sa iyo, kasi baka bukas makalawan, ando ka naman sa Adventist o kaya sa Jehovah's Witness. Ano? Pero kung ikay bumabalik dito, welcome ka naman at natutuwa kami sa ginawa mong iyan. Patunayan mo sa buhay mo sa pang-araw-araw. Hindi baling simpleng pananampalataya, makahulugan ay gagawin mo yun. Tayo pong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Yun, sabay. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Brother Ronald Alan, babalik ka na sa upuan. Sana ay patuloy mong makita ang tunay na ganda at ang tamang pananampalataya bilang isang Katoliko.